Yo, what's up mga gar? Part 3 na tayo ng reaction picture. So, ito pala yung napili ko. And, ang message na nakalagay dyan is, success is not always what you see. So, kung mapapansin nyo sa picture, yung isa na carrot, sobrang laki. Yung nasa ilalim. Tapos yung isa naman, sobrang liit, pero sobrang dami nung dahon niya. So, base sa akin, ang success minsan depende yan sa pundasyon mo. Kumbaga, kung makikita nyo dyan, magkaiba talaga siya. So yung isa parang malit, kakaunti lang yung dahon niya, tapos yung isa sobrang dami. Pero kung titingnan nyo sa ilalim, mas magkaiba naman yung pundasyon nila. So ito lang yung maikling senaryo ko sa gantong picture na nakita ko. So, magbibigay na lang ako ng example kung paano ko siya tinitingnan sa picture. Kasi minsan yung success ng isang tao, depende yan sa nagiging pundasyon niya. Kumbaga sa karanasan niya, sa mga failure niya. So, doon ako mas bumibilib doon sa may mas malalim na pundasyon. Kasi, ito, senaryo na lang ng isang kwento. May kwento kasi na may may magkapitbahay na nagtanim sila pareho ng puno. Then, yung isa, halos araw-araw siya nagdidilig ng puno na itinanim niya. Tapos yung isa naman, halos isang beses lang sa isang linggo. Then, siguro mabot ng 3 months or 5 months. Pareho, yung isa sobrang laki ng puno, yung isa sakto lang siya, yung hindi siya parang kung nakikita niyo yung picture, so ganun yung nangyayari. Then siguro ano na lang, may isang pagsubok na dumating doon sa parehong magkapitbahay. So dinaanan sila ng bagyo noon. Then ang senaryo ko doon is nung dinaanan na sila ng bagyo, nung gabing yun, pagising nila sila kinaumagahan, yung sobrang laking puno na natumba yun. Tapos yung isa hindi. So, nagtanong dun yung kabilang bahay kung anong ginagawa niya, bakit hindi natumba yung puno na itinanim niya. Samantalang sa kanya, araw-araw niya daw dinidiligan, tapos sa kanya pa yung natumba. So, ang sabi naman nung kapitbahay niya na kaya pala isang beses lang sa isang linggo niya yung dinidiligan kasi para pala yung ugat mas kumapit sa ilalim, mas maghanap yun ng tubig sa ilalim para mas lumalim pa yung ugat na nasasakupan niya. At yung isa naman, ang purpose pala nung araw-araw niyang dinidiligan, yung ugat ng puno na itinanim niya, nandun lang lagi na nanatili sa may tubig na ibinibigay niya. So kaya nung dumating yung parang pagsubok doon sa mga puno nila, mas natumba yung sobrang laki kaysa doon sa isang maliit. So, ganun lang yung ano ko doon sa picture na nakita ko. So, yun lang yung masasabi ko doon sa picture na yun. At kung ikaw meron kang kaibigan or kakilala or kung sino man na nakikita mong successful na doon sa ginagawa niya, huwag kang maiinggit kasi mas unahin mo pa rin palalimin kung anong pundasyon na meron ka, kasi mas matibay pa rin yung sobrang lalim ng pundasyon mo, kasi kahit anong pagsubok yung dumating sa'yo, hindi ka basta-basta matutumba. Yo, what's up mga gar?